Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo o magluluto tayo ng biko. At ito po ang ating mga kakailanganin. Ang gamit ko po dito ay 2 cups of sticky rice or malagkit. Then meron din po tayo ditong coconut milk. So 1 can siya. Yan po ang gagamitin ko. Then meron tayo ditong dark brown sugar. 1½ cup siya. Then 1 teaspoon of salt. Meron tayo ditong niyog o coconut. Ang gagawin natin dito, hugod-gurin natin. So ang kakailanganin dito o ang gagamitin ko po dito ay fresh grated coconut. Okay, ito po ang ating mga kakailanganin sa ating paggawa o pagluluto ng biko. Okay, umpisahan na po natin. Then ngayon, ang unang gagawin po natin o first step na gagawin natin sa pagluluto po natin sa ating biko, itong ating sticky rice o malagkit, huhugasan natin, then isasaing po natin ito. Lulutuin natin na para tayong nagluluto ng ordinary rice. Then ngayon, narito na po yung ating malagkit or sticky rice after na nahugasan ko at na-transfer dito sa rice cooker. Ngayon, konti lang dapat yung tubig niya. Mas konti kaysa dun sa ordinary na pagluluto natin ng steam rice. Okay, isasaing po natin ito o lulutuin natin. Then ngayon, ang susunod po natin gagawin, dito sa isang medyo malaking kawali o medyo malalim na lutuan, ilalagay po natin yung ating coconut milk. So, habang hinihintay nating maluto yung sinaing na malagkit, papakuluin muna natin itong ating coconut milk. Then, ngayon, tumukulo na itong ating coconut milk o yung gata. Lagay natin yung ating salt. Then, itong brown sugar. Then, hahaluin po natin. Hihintayin natin medyo lumapot ito o mag-thick before natin ilalagay yung ating malagkit o yung ating sinaing. So, before na lumapot ito, palagay ko, luto na yung sinaing natin. Pwede naman natin tigilan ng paghalo paminsan-minsan. Kaya lang kailangan palagi natin itong tinitingnan. Then ngayon, okay na po itong ating sugar at saka yung coconut milk. Gagawin natin, so ilalagay na natin itong ating sinaing na malagkit. Medyo hindi pa siya masyadong luto itong ating sinaing, pero okay lang itong ganito. Kasi hahaluin pa natin siya. At papatuloy lang po natin yung paghalo natin dito sa ating biko. Kailangan matuyo ito. Then, kailangan lang medyo low heat lang tayo dito. Kasi para dahan-dahan ang maging pagkaluto niya. Para nun ma-absorb lahat ng sticky rice o malagkit, yung coconut milk at saka yung brown sugar mixture. Then ngayon, palagay ko okay na po itong ating biko. Dapat ganito siya, yung hindi siya nagkakahiwa-hiwalay. Dapat ganito maging texture niya. Then, i-turn off na po natin ang heat. Then, isasali natin ito sa isang serving plate o sa isang serving tray. Ngayon, dito ko po ilalagay yung ating biko. Kung meron kayong banana leaves o dahon ng saging, mas maganda.
Kaya lang wala ako noon, kaya ito na lang cooking paper ang ginawa ko. Nirab ko lang ng butter. Then dito ko po ilalagay yung ating biko. Ayusin po natin dito. Then ngayon, okay na po itong ating biko. Ang gagawin na lang natin dito, hihintayin po nating mag-cool down. Then, ilalagyan po natin ng pressed grated coconut doon sa pinaka-top niya. Kung wala naman kayong pressed grated coconut, pwede rin po yung latik. Kaya lang, itry nyo po yung pressed grated coconut kasi masarap yun. Yun po kasi yung traditional na nakagisnan ko sa mother ko sa paggawa ng biko. Okay, hintayin lang po nating mag-cool down itong ating biko before nating iserve at kainin. Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating biko. After na nag-cool down, hiniwa-hiwa ko lang siya. Then, nilagyan ko ng pressed grated coconut dun sa pinaka-top niya before na iserve at kainin. Okay. Sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!